Magandang araw mga ka-Berks! For today's video ay maglilinis tayo ng ating cacao farm. Kaya walang patumpak-tumpak, hala, go na tayo! Pagkadating natin sa farm mga ka-Berks ay dalawang marang agad ang bumungad sa atin. Thank you Lord! At ito pala mga ka-Berks ang aking bahay kubo sa bukid. O walang linis. Kaya tour ko kayo mga ka-Berks sa sitwasyon ng aking kubo. Ito po ang aking sink. Ayan, walang hugasin. At ito naman po ang aking CR na malapit nang bumigay. Kapit lang CR. Tayo makapagbanyo niyan mga ka-Berks. At ito naman po ang aking lutuan. All natural, walang halong kimikal. Kahoy po ang ating gamit kasi marami tayo dyan. At ito naman po mga ka-Berks ang poop ng bat. Kwaknit sa Bisaya, ewan ko kung anong Tagalog sa bat mga ka-Berks. Ito'y naging bintana ng mga ka-Berks dahil minsan pag wala akong panggatong, dyan ako kukuha. At dito ako mga ka-Berks matutulog. O, ayan. Ito mga ka-Berks ginawang kwarto pero hindi na magagamit kasi hindi na ako matutulog dito sa farm. Kasi nakakatakot dito mga ka-Berks, maibang nilalang minsan. At ito naman po si Michael, ang mabait kong kasama. O ayan, kinuhanan tayo ng marang kahit hindi natin sinabihan mga ka-Berks. O ganyan po kabait si Dodong Michael. At ganyan po siya kagaling umakyat. Para po siyang si Spider-Man mga ka-Berks. O kapit na kapit si Dodong Michael. Ito yung pinaka-favorite part ko na gawain pag andito ako sa bukid, yung palaging kumakain hindi ng kanin kundi yung mga prutas mga ka-Berks. At ayan, sobrang tamis po ang aking marang mga ka-Berks at punong-puno po ng laman. Oh, as you can see, puting-puti po at sobrang tamis. Aba, gumaganda ako dito sa part at siguro nasisinagan ng araw ang aking mukha kaya medyo pumuti-puti naman. Oh, ayan. Nahala, sige, kain tayo mga ka-Berks. Kailangan natin lagyan ng laman ng ating tiyan kasi marami tayong aatupagin na trabaho mga ka-Berks. Alam nyo naman pag nasa farm, busy tayo mga ka-Berks at hindi tayo presidente kaya kilos-kilos tayo dyan. Nasisira na yung bunga mga ka-Berks. So, tingnan nyo. Saka busy natin mga ka-Berks. Oh, naging busy din yung mga insekto mga ka-Berks. Oh, ito, kinain ito ng daga mga ka-Berks. Ito naman, ewan ko kung anong klaseng insekto ang kumakain ito mga ka-Berks. Ayan. Ito, titingnan natin ito kung goods pa ba ito mga ka-Berks. Pero ito, i-open pa rin natin. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa mga ka-Berks. Just keep on hoping and believing na maganda lahat yung maha-harvest natin kahit na super negative na po. Ewan ko ba. Oh, sa ibang puno mga ka-Berks, ang dami na. Ang dami ng kailangan ikat. Tsaka ito, kinain na naman. Hindi kasi natin nabalot ito mga ka-Berks eh. Gawa ng sa kabisi natin mga ka-Berks. Kailan pa kaya tayo magiging presidente nito? Palagi lang tayong busy. No? Oh. Tingnan nyo mga damo mga ka-Berks. Super na. Marami sanang bunga ang aking kakao mga ka-Berks. Kaso lang nasisira. Yung iba nabubulok. Yung iba kinain. Malaki ang gasto ko nito mga ka-Berks. At ngayon gagasto na naman ako. Palagi lang itong kumakain ng pera mga ka-Berks. Hindi pa talaga ako nag-income nito ng maganda. Yan. Ngayon, medyo marami-rami kasi kailangan natin ikat yung mga ganito mga ka-Berks. So, ito. Kasi isa ito sa kumakain ng mga nutrients ng kakao mga ka-Berks. At wala din itong silbi eh. Kaya kailangan putulin natin. Mag-uumpisa na tayo mga ka-Berks. Ang una nating gawin ay kukunin yung mga damo na nakapaligid sa puno ng ating kakao mga ka-Berks. Kailangan isure natin na walang gumagapang pataas o paakyat ng ating puno mga ka-Berks. At next nating gagawin ay kunin yung mga unwanted branches mga ka-Berks na siyang nagpapahina ng ating kakao at hindi na namumunga mga ka-Berks. At taran! Ito na po ang final look dapat ng ating kakao mga ka-Berks. At medyo marami-rami pa tayong lilinisin mga ka-Berks.
Every time na makakita ako ng ganitong damo mga kaberks, pinapatay ko talaga kasi maraming tinik at super sakit po pag ikay matinik ng kanyang tinik mga kaberks. Uway po ang tawag sa amin dito. Ewan ko po kung anong tawag dyan sa inyo mga kaberks o mayroon bang damo na ganyan. At ito na tayo mga kaberks at inang kinukuha yung mga unwanted branches mga kaberks. At nakita nyo naman medyo guminhawa yung ating kakao mga kaberks. So, kukunin natin ito mga kaberks. Wala itong silbi. Pati din ito. Ito. Yan. Pati din ito mga kaberks. Wala na kasi yung silbi. Marami pa oh. Ito rin. Ayan, malinis na siya mga kaberks. Bagong gipit. Gipit. Ako pala yung gipit. Ito ang bagong gupit. Ngayon mga kaberks, ito na naman ang kukunin natin. Itong mga sanga. Nung tawag nito, nakalimutan ko ang tawag nito mga kaberks. Bakit ba nagiging ulyanin na ako mga kaberks? Diyos siguro sa stress mga kaberks. Sa stress sa farm. Naku. Hindi po madali mag-farming mga kaberks. Super magastos. Hindi lang po magastos, kundi kailangan talaga nila yung attention mo. Attention seeker itong mga tanim mga kaberks. Kaya kung wala kang time mga kaberks, huwag na lang kayong mag-farm. Kasi ang KSP po nila yan mga kaberks, no? Laki-laki na. Kaya pumayat o walang masyadong bunga yung kakao natin mga kaberks. Nang dahil sa ganito mga kaberks, kinakain kasi nila yung mga nutrients mga kaberks eh. Na sana pangbunga na sana to. Kaso lang kinuha nila. Kaya ito na lang naging bunga niya. Tapos yung bunga mga kaberks, kinain pa na ng insekto. Laban lang tayo sa buhay. Wala nang surenderan mga kaberks. Dito na tayo. Ito, kukunin na natin ito mga kaberks. Sobrang baba lang po ang bunga nila mga kaberks. Oh, tingnan nyo. Super baba lang po. Ito muna yung uunahin natin. Titingnan natin kung maganda ba. May makukuha ba tayo nito mga kaberks? Aray. Dami ding good siya mga kaberks. May makukuha pa tayong buto. Yan. Goods pa. Di pa ka masyadong sira. Ito. Yan. Pero yung iba talagang liso niya mga buto niya mga kaberks. Ano ba yan? Liso-liso. Wala na. Sira na talaga. Wala nang laman. Pero yung iba okay pa. Ito lang yung nakuha natin mga kaberks, oh. Kukunin ko ha. O yan lang. Ilang buto lang yung makukuha natin mga kaberks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 lang sila mga kaberks. Pero pasalamat na rin tayo at may nakuha pa tayong 13 na buto mga kaberks. And we will try the other trees mga kaberks. So ngayon, dito muna natin ito iiwanan sa tabi ng puno niya mga kaberks. Babalikan natin pagkatapos natin linisin lahat mga kaberks. Kasi kukunin pa natin itong mga sira. Ito mga kaberks, sira na to, pero we will try to open this one. Yan mga kaberks, oh, sayang. Wala na talaga. Hindi na pwede. Bubulok na. Ito mga kaberks, kukunin natin. Ito. Ito na rin. This one, we will open this one mga kaberks. We will see if it's good or not. Very not good mga kaberks. It's not good. Oh, damage na. Pero ito, titingnan natin ito mga kaberks kasi medyo maganda eh. Pero sad to say, sira din. Ayan. Yan mga kaberks. Super ganda ng aking saging. At saka clear na clear. White as a virgin. Puro buyag. Laki mga kaberks, oh. Wow, na wow, puro buyag. Buti na mga kaberks, hindi tayo naunahan ng mga magnanakaw. Congrats to us. I mean, congrats to me. Ayan, ang laki oh. Very wow na wow. Tsaka, wow. Di pa bunsaluon mga kaberks. O, hindi nagkasakit yung saging natin. Thank you, Lord. Sa oras na ito ay huminto muna ako mga kaberks sa aking trabaho at mananghalian muna kami ni Michael. At ito yung pambansang ulam namin dito sa bukid. 2 daing mga kaberks, tig-isa kami at 2 sardinas, tig-isa din kami. Nagluto tayo ng ating pananghalian mga kaberks. Ayan. I think malapit na itong maluto mga kaberks. Masarap ang kanin pag naluto sa kahoy mga kaberks. Mabango at saka manamnam. Kaya pag ako'y nandito sa bukid mga kaberks, sobrang laki po ng kain ko mga kaberks. Kasi gusto ko yung luto ng kanin sa pamamagitan ng paggamit ng kahoy mga kaberks. I really love it. Kain tayo mga kaberks. Tsaka oh. Hindi ka na. Pagkatapos natin kumain mga kaberks ay natupag na naman natin ang ating nakuhang saging mga kaberks. Ihiwalay natin sila sa kanilang buwig mga kaberks at ating isa-isahing ipipiling mga kaberks para madali na lang nating dalhin ang ating saging doon sa ibaba at nang madala natin sa ating bahay. Ewan ko ba mga kaberks, so napakahilig ko talaga magtanim ng saging. Kahit saan farm ko mga kaberks, andun yung saging. Ito kasi yung paborito kong itanim mga kaberks kasi ito yung pwede nating ipanghalili sa kanin mga kaberks. Kung makakain tayo ng saging, pwede na tayo hindi kakain ng kanin. Sad to say mga kaberks, maaga ang ulan kaya maaga tayong uuwi ng ating bahay mga kaberks. Useless lang din kung mag-stay tayo dito sa kubo na wala tayong gagawin mga kaberks. Kaya iuwi na lang natin. And that's all for now mga kaberks. Thank you for watching. Bye-bye!